Kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, magsama-sama tayong muli magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong kumakalat na po sa mainstream media at sa social media. Ito pong sinasabi raw pong lihim at sikreto na sinasabi po ni Sandro Marcos, ni Representative Sandro Marcos, na ibubunyag niya raw po. Lalong-lalo daw po nung panahon na humihingi sila ng suporta ng Malacanang kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin siya. At kasama niya po ang grupo ng mga nasa kaliwa yata di umano. At nahandun pa yata si Llamas, yung mga kain suka. Hindi kaya. Ito po mga kababayan, umpisa na po natin siya pakinggan. At tingnan din po natin ang history niya. Hindi po ba? Batang-batang congressman, pero may history na. Ito po mga kababayan. Umpisahan na po natin. Sabing mag-move on na tayo sa flood. Hindi dahil sa isang tao, kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid na sa dami nilang ito was a power struggle. Yes. And I will never forget. And this is the first time kwento ko to. Wow. And I don't know if the president's gonna get mad at me for saying this. So, andito na tayo. Understand it. Andito na tayo. Yes, Mr. President. Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacanang, tinawagan kami. Pinapunta kami sa Malacanang. Pinahintay kami dyan. Mga 2 oras kami nakahintay. Nakatambay lang dun. And then, nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacanang. And Pumapanat pa ngayon presidente, no? exactly. And so we were supposed to meet the president at the time, but instead hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang babanggitin kung sino. But we were put in front of 3 people, and they essentially, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na, sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES, kami yung mamimili ng Speaker, kami mamimili ng Senate President, kami mamimili ng Secretary, basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi. I can imagine them saying And then when we left the palace, tumingin tatay ko sa akin. Alam mo, kulang na lang papatayin na nila ako. So that's it's there was a lot at play. There was a lot at play, and there were many people who I guess were vying to take power away, I suppose. yes. So PRTV at DZMM, you just got your new Yung mga kababayan. Pero ngayon, sino po pinapatay ngayon? Mga kababayan, nung sila na po ang naglingkod, sino po ang pinapatay ngayon sa paglilingkod nila? Lalong-lalo po ngayon sa flood control at kahirapan. Ito po mga kababayan, basahin po natin. Meron naman po sagot dyan meron pong napahayag sa social media rin po. Ito pong sila Dr. Lorraine Badoy at si Harry Roque. Babasahin po natin yung kanilang pahayag, mga kababayan. Ito po. Ang pahayag po ni Dr. Lorraine Badoy dito po sa ginawang statement po ni Sandro Marcos. Basahin po natin. I read Sandro Marcos fairy tale. Fairy tale daw mga tambay. I read Sandro Marcos fairy tale and had to LOL. And in the first place, PRRD has no respect for plunderer and pulburon. Pulburon, hindi raw nire-respect. Second, hindi siya nakikipaglaro kahit kanino. Tapos, makikipag-areglo sa nagpupulburon
at magnanakaw. Ayon po yan kay Doktora Lorraine Badoy. At ito pa po mga kababayan, ito naman po ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Ayon naman po kay Attorney Harry Roque sa kanyang kumakalat na social media. Ito po pala. Nawala. Ito po. Yan po kay Attorney Harry Roque. Ayan ba ang itsura ng nagmamakaawa at hihingi ng pabor sa mga bangag? Tulad ng kwento mo sa pagong ni Sandro. Tulad ng kwento mo sa pagong ni Sandro. Attorney Harry Roque. Tama nga naman. Ayan ba ang itsura ng nagmamakaawa at hihingi ng pabor sa mga bangag? Pambihira nga naman. Yan po mga kababayan. At syempre, ano po ba ang history, mga kababayan, na pilit po nilang pinagtatakpan at pilit po nilang inililihis at talagang ang sinisira nila ay ang pamilya Duterte dahil nga po sa karga-karga po nila sa kanilang paglilingkod nung sila na po yung umupo. Grabe po ang nangyari sa ating bayan. Kung yung tatay nga niya na pinapatay daw po sila, ang ating bansa sino pumapatay sa mga Pilipino sa kahirapan at sa paglubog ng ating bansa dahil sa anomalya ng korupsyon. Ito po ang pilit po. Ayon po kay Saldico, ito po ang mga insertion ni Sandro Marcos na ubod po ng galing at nakatutok na po ngayon sa mga Duterte dahil alam nilang hindi nila kayang pabagsakin, lalong-lalo po sa halalan sa 2028 si Sara Duterte. Kaya nga pilit nilang pinababagsak ito sa impeachment. Yan po ang insertion, Sandro Marcos insertion ayon kay Saldico. 2023, 9.636 billion. 2024, 20.147 billion. 2025, 21.127 billion. Mahigit 50 billion po. More than 50 billion po ang nahawakan niya pong insertion, mga kababayan, ni Sandro Marcos. Yan po ang kanyang history. At ito pa po, mga kababayan, meron pa po siyang history. Ito pa po ang history ni Sandro Marcos pagdating po sa kaperahan. At hindi po siya magpapadaig. Lalong-lalo po uso ang maleta. Meron na po siyang malalaking insertion. Meron pa pong maleta delivery. Ayon po sa mga ex-marine, ex-bodyguard, ex-soldiers. Ito po mga kababayan. Ibalik tanaw po natin ang history ni Sandro Marcos. Batang-bata. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi doon, sir. Ilinaw ko lang ulit ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to? 5, sir, 5. 5 maleta. Medium, small, large. Isang size lang, sir, na large. Lahat large. Yes, sir. 5 large. Ang large is Matalastas muna, Kong. 5 maletang large, mga kababayan, ang na-deliver daw po. At yan po ang tumanggap. At nag-sleep over pa raw po kasama ang kanyang amo na si Saldico, mga kababayan. At ito po mga kababayan, ang isang damukal po, isa sa kanyang mga proyekto sa Ilocos, flood control, mga kababayan. Legacy flood control. Ito po mga kababayan natin sa Ilocos nag-upload. February 10, 2025. Awanan. Hindi pa masyadong malakas yung baha. Wala na, oh. Bumigay na yung flood control. Kaya nangatirang tayo ti bumigay. Al-Iton.
Baklaro to yun. Yan, pwede yung basig. Talaga po si Ulo niya. Ano? Shit! Iya. Wah, ano? Ano ba yan? Yan po mga kababayan, in-upload po yan ng mga kababayan natin sa Ilocos Norte. Mga flood control, hindi pa ganong kalakas ang baha, ang tubig, ay nasisira na po ang flood control proyekto ni Sandro ng mga Marcos. Mga kababayan, Sandro Marcos, 50 plus billion ang kanyang insertion, mga kababayan. 50 plus billion. At meron pang maleta, mga kababayan. Pero ngayon, kailangan pong tutukan kay dating Pangulong Duterte. At yung sinasabi po na napakarami daw pong hinihiling ni dating Pangulong Duterte para lang po makuha ang suporta ni dating Pangulong Duterte. Hindi na nga siya nakialam eh. Hindi po ba? Nakialam po ba si dating Pangulong Duterte? Hindi po ba? Hindi na niya pinakialaman. Kasi ang gusto niyang patakbuhin, si Sara, ang kanyang anak na presidente. Nung hindi po tumakbo si Sara, hindi po ba, ang kanyang inendorso si Bato saka si Go ang pinatatakbo niya. Kung hindi po tumakbong Vice President si Sara Duterte, ang Vice President, hindi po ba ang pambato niya si Bato at si Go, yung dalawang senador? Dahil alam po ni dating Pangulong Duterte, tama po yung sinasabi ni Atty. Harry Roque, hindi kailanman susuporta. Dahil alam ni dating Pangulong Duterte kung ano po ang background ng kanyang ama. Ang kanyang ama. May background, may history. At nalaman po ng taong bayan kung ano ang history. Pumutok. Kaya nga nagkaganito ang ating bansa. Hindi po ba? At ganun din po ang sinasabi ni Doktora Loren Badoy. Pambihira. Unbelievable nga naman si dating Pangulong Duterte. At kung sinasabi naman po itong mga kasinungalingan di umano ni Sandro Marcos para lang po mailihis ang issue. Kasi kailangan po ilihis ang issue ngayon eh. Dahil po yung tadhana, kalikasan, ang nagpapaalala sa malawak ang korupsyon ng kanilang administrasyon. Ipinakikita po ng tadhana ng may kapal. Kaya nga po gada may baha. Gada binabaha ang ating bansa. Pinaalala po ang korupsyon ng flood control. Trilyon, daan-daang bilyon. Mga programa nila. Lalong-lalo po sa Ilocos. Lalong-lalo po yung nahawakang ubod daw po ng laki ayon kay Saldico. Mahigit 50 billion ang kanyang insertion. Mga kababayan. At may mga maleta pa ayon sa mga ex-marine, ex-bodyguard, ex-soldiers. Hindi po ba? Maleta, insertion. Ngayon, saan mo ililihis? Sa mga Duterte. Kailangan ilihis. At yung sinasabi po, kung totoo man ang sinasabi ng sinasabing batang-batang sinungaling di umano at batang-batang magnanakaw di umano, napakabatang magnanakaw di umano. Kung totoo man ang sinasabi niya, mga kababayan, hindi ba, nangyari ba, tinupad ba? Kung sakali man totoo sinasabi niya, tinupad ba? Baka kung sakaling tinupad, kung totoo man ang sinasabi niya, baka maayos ang bansa nga natin ngayon. Kung totoo man ang sinasabi niya na ang mamimili ng speaker, mamimili ng Senate President at ibang mga gabinete sa gobyerno, baka walang malawakang korupsyon sa ating bansa. Kung iba ang speaker, kung ang speaker ay hindi si Tambaluslos, mga kababayan, sa tingin nyo, magiging malawakan ang korupsyon? Sige nga. At kung ang Senate President ay hindi po sa kanila, sa kagustuhan nila, ganito po ba mangyayari? Malawak ang korupsyon? Sa tingin nyo, mga kababayan? Saan po ba nagmula ang malawak ang korupsyon, Sandro?
Saan nagmula ang malawakang korupsyon, Sandro? Hindi ba sa pamimili ng tatay mo? Sa pamimili nyo kung sino ang Senate President at kung sino ang Speaker of the House? Hindi ba? Naging sindikato nga ang bansa eh. Naging sindikato lalo-lalo sa korupsyon at sa pera. Naging sindikato. Hindi po ba, mga kababayan? At ito ang naranasan ng ating bansa. Pati nga mga smuggling. Pati custom, nahawakan na yata ninyo, pati kasama yata nanay mo. Ayon kay Saldico. Binaputok din ni Saldico eh. Kontrolado nila ang custom. Pati ang tiyuhin mo, kapatid ng nanay mo. Kontrolado rin daw po. Kasama rin sa sindikato di umano. Hindi po ba? At ngayon, sino ang mga kasama nyo? Sino ang mga nakikitang kasama nyo ngayon? Yung mga salot sa lipunan, di umano, ang mga kaalyado nyo, kasama nyo. Sige nga. Tapos ipagmamalaki mo, yang mga salita na yan, parang sinasabi mo na mas magaling kayo at mas magaling ang tatay mo. Kung mas magaling ang tatay mo at hindi niya sinunod, ayon sa'yo, hindi sumunod sa kagustuhan, ayon sa'yo, hindi sinunod. Bakit puro negative? At minumura na kayo ng taong bayan. Hindi lang po sa Pilipinas. Nakakarinig ng pagmumura sa inyo. Pati sa labas ng bansa. Minumura na kayo. Di umano. Yan ba'y sasabihin mo na mas magaling at mas matino dahil hindi kayo sumunod sa gusto ni dating Pangulong Duterte? Minumura kayo ngayon. Di umano. At bagsak ang popularidad ninyo. Negative. Ang trust rating nyo sa mga Pilipino, negative. Positive na lang kayo eh. Baka positive na lang kayo kung magpapapulburon test kayo. Baka diyan kayo maging positive. Di umano. Hindi po ba? At makakakuha kayo ng positive sa mga nakikinabang sa inyo, di umano. Nahan dyan, no? Grupo ng mga makakaliwa. Sumisip-sip sa inyo. Himod-himod kayo, di umano. Hindi kaya? Ganyan din ang malalaking mainstream media. Ayon sa mga soldiers, nakikinabang na may maleta. Pati yata simbahan, pare, di umano. Hindi po ba? At isang damukal po na mga politiko na kagaya mo, Sandro Marcos, na involved sa malawakang korupsyon ng flood control, insertion, allocable. Hindi kaya? Kaya nga umaasa kami at nananalangin na makabalik sa kapangyarihan, lalo-lalo po ang isang agila ng Mindanao, nang mabuksan na, Sandro, yung mga sinasabi mo, mga request, mga gustong mangyari ni dating Pangulong Duterte na hindi naman sinunod ng tatay mo, kaya nagkandaleche-leche ang bansa. Yan ang gusto namin mangyari. Maimbestigahan naman kayong lahat. At lalong-lalo ikaw, napakaliit ng distrito mo. Kumuha ka ng mahigit 50 billion na insertion? May maleta ka pa? Hindi ba napakasarap imbestigahan yan? Batang-bata ka pa. Bata ka pa lang. Kawatan ka na, di umano. Grabe ka nang magnakaw, di umano. Tapos makikita ng taong bayan, pati kababayan mo, ang mga programa at proyekto mo, binibidyohan pa nila sa Ilocos. Gumuguho na ang iyong mga proyekto, billion-billion ng budget mo, nasisira. Tapos yung iba nakatenga pa. Billion-billion? Unbelievable. Kaya nga po mga kababayan, nako-cover up pa kasi nila. Kino-cover up o nako-cover up pa nila ang sitwasyon ngayon. Dahil kontrolado po nila ang gobyerno. Nasa kanila po lahat. Nakita naman po natin ang galawan ngayon ng DOJ. Di po ba? Ombudsman, saka NBI. Hindi po ba? Dahil nga po sindikato ang gobyerno ngayon. Di umano. Yan po mga kababayan, si Sandro Marcos. Maniniwala po ba kayo sa mga pinagsasabi ni Sandro Marcos tungkol kay dating Pangulong Duterte? Napilit po nila. Isa pa rin pong malaking issue yan, yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Dahil po sa napakagaling at napakatitino nilang mga politiko, nagawa nila sa dating Pangulo na ito'y pakidnap di umano at wala pang due process
ang ginawa nila sa dating Pangulo na isang abogado at isang dating piskal. Ibang klase, no? Ibang klase itong mga taong ito. Mahusay tumanaw ng utang na loob at mahusay sumunod sa batas. Hindi po ba? Kaya nga po, binansagang bendalo ang gobyerno ngayon ng ating bansa. Muli po mga kababayan, si Sandro Marcos, batang-bata pa. Hindi po sinungaling na bata at hindi rin po magnanakaw. Batang-bata pa. Hindi siya sinungaling, lalong-lalong hindi po siya magnanakaw. Mga kababayan, yan po si Sandro Marcos. Wala po sa dugo nila. Wala sa dugo nila ang kawatan at sinungaling. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. At muli po, maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, si Annie Jo, si Jim Aris from United Arab Emirates, si Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po mga kababayan, tis-tis lang po tayo at doble-doble ingat po at God bless po sa inyong lahat. Paalam. Bye-bye.